Magandang gabi mga kaibigan at kababayan. Ako si Baltazar, ang inyong tagapagsalaysay dito sa Creepy Pinoy Stories, kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel. Kung ikaw ay bagong salta sa aming munting tambayan ng mga nakakakilabot na istorya, huwag magatubiling pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang una sa aming mga bagong upload. Sumama ka sa lumalaki nating komunidad ng mga mahilig sa nakakatakot na kwentong Pinoy at sama-sama nating tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa ating mga alamat at kwentong bayan. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga damdamin, ang Pamaskong Pangil ng Kadiliman. Sa tahimik na barangay ng Santa Cruz, ang diwa ng Pasko ay nagbibigay ng liwanag sa bawat tahanan. Ngunit sa pamilya de la Cruz, may lihim na nag-aabang sa likod ng mga ngiting Pasko at tradisyong pamilya. Ano ang itinatagong ritual ng kanilang angkan? At sino nga ba si G. Artemio na may ngiting puno ng misteryo? Huwag bibitiw sapagkat sa pagtunog ng huling hudyat ng oras, isang nakakagimbal na pagbubunyag ang magaganap na magbabago sa diwa ng kanilang Noche Buena. Salubungin natin ang kadiliman at alamin ang kakaibang kapalaran na naghihintay sa pamilya de la Cruz. Sa tahimik na barangay ng Santa Cruz, kumikislap ang mga ilaw ng parol at nagbibigay liwanag ang makukulay na dekorasyon sa mga kalsadang tahimik. Sa gitna ng gabi, ang pamilya de la Cruz ay abala sa pag-aayos ng kanilang tahanan para sa darating na Noche Buena. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay pinupuno nila ng palamuti at pagmamahal, sa pag-asang magiging makabuluhan ang kanilang pagdiriwang. Si Adrian, na nakasuot ng pambahay, ay paminsan-minsang sumisilip sa kanyang ate na si Isabela na abala sa pagkakabit ng mga parol sa bintana. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatutok sa kanyang cellphone habang naglalaro ng Mobile Legends, ngunit hindi niya mapigilan ang paghanga sa sipag at tiyaga ng kanyang ate. Samantala, ang kanilang mga magulang ay nag-aayos ng Belen sa sala. Ang bawat figura ay maingat na inilalagay sa tamang posisyon. Si Marco, suot ang kanyang kapitan uniform na may bandila ng Pilipinas, ay nakikipag-usap sa mga kapitbahay, nagbibigay ng mga paalala tungkol sa kaligtasan sa darating na selebrasyon. Si Sofia naman, sa kanyang guro uniform, ay nagluluto ng bibingka at suman, na kanya namang iniaalok sa mga batang nagkakaruling sa kanilang harapan. Ang bawat ngiti at tawa ay sumasalamin sa diwa ng Pasko na kanilang pinapahalagahan. Sa isang tahimik na sandali, ang kamera ay dahan-dahang tumutok sa isang lumang larawan ng pamilya de la Cruz na nakasabit sa dingding. Ang mga nakangiting mukha na tila may itinatagong lihim habang nagpapahiwatig ng pag-imbita kay G. Artemio na may mapagkumbabang ngiti at mag-isang tinatangkilik ang kanyang hapunan. Ang larawang ito ay tila nagtatago ng isang kwento na hindi pa nabubunyag, isang misteryo na naghihintay lamang na matuklasan. Ang malamig na simoy ng hangin ay bumabalot sa barangay Santa Cruz. Ang walang tigil na pag-ulan ay nagdulot ng makapal na hamog na bumabalot sa bawat sulok ng barangay na nagpapahirap sa mga residente na magdaos ng karaniwang pagbisita sa isa't isa. Ang kapaligiran ay tila ba nagbabadya ng isang kakaibang Pasko, hindi lamang dahil sa panahon kundi pati na rin sa mga pangyayaring hindi inaasahan.
Sa kabila ng malamig na panahon, ipinakita ang pamilya de la Cruz na naglilibot sa barangay, suot ang kanilang mga kapote at bitbit, ang kaldero ng mainit na sopas at basket ng tinapay. Ang kanilang mukha'y hindi maipinta, ang pag-aalala at pagmamalasakit sa kanilang mga kapwa. Ibinabahagi nila ang mainit na sopas sa mga kapitbahay na nanginginig sa ginaw, isang gawain na nagpapainit hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa puso. Sa isang partikular na bahay, isang matandang babae ang nagpapasalamat kay Sofia habang tinatanggap ang mainit na sopas. Sa likuran, makikita ang mga bata na masayang kumakain ng tinapay na inihanda ng pamilya de la Cruz. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa pagiging matulungin ng pamilya sa komunidad, isang tradisyon na kanilang ipinagmamalaki at patuloy na isinasabuhay. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito at sa kabila ng kanilang pagiging matulungin, may itinatagong lihim ang pamilya de la Cruz na hindi pa nabubunyag. Ano kaya ang kanilang tinatago at paano ito maaaring magbago sa kanilang pagdiriwang ng Pasko? Ang lihim na ito ay unti-unting mabubunyag habang papalapit ang gabi ng Noche Buena at ang kanilang bisita ay walang kamalay-malay sa kakaibang tradisyon na naghihintay sa kanya. Sa loob ng kanilang tahanan sa Santa Cruz, ang pamilya de la Cruz ay nagtitipon sa harap ng isang antigong altar na may mga kandila at lumang larawan ng kanilang mga ninuno. Ang mga anino'y sumasayaw sa dingding habang binabasa ni Marco ang isang lumang sulat na naglalaman ng mga detalye ng kanilang lihim na ritual. Ang bawat salita'y bumibigat sa hangin, puno ng misteryo at kapangyarihan. Habang nag-aayos ng mesa para sa Noche Buena, si Isabela ay nagkukwento kay Adrian tungkol sa kahalagahan ng ritual sa kanilang pamilya. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon at kasaganaan, aniya, ngunit ang kanyang mga matay nagtatago ng pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Ngunit minsan, hindi ko maiwasang magtanong kung tama ba ang ating ginagawa. Sa kusina, si Sofia ay maingat na naglalagay ng mga espesyal na sangkap sa isang malaking palayok. Ang bawat isa'y may kanya-kanyang papel sa kanilang ritual. Samantala, si Marco ay nag-aayos ng mga kagamitan na gagamitin para sa ritual, kabilang ang isang matulis na kutsilyo na may ukit na simbolo. Ang kutsilyong iyon na ilang henerasyon nang naglilingkod sa kanilang madilim na tradisyon ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa isang pribadong sandali, ipinakita si Sofia na nagdarasal sa harap ng altar. Ang kanyang mga matay sarado at ang kanyang labi bumubulong ng mga sinaunang dasal. Humihiling siya ng gabay sa kanilang mga ninuno at nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang tradisyon na kanilang pinanghahawakan. Ang kanyang puso'y puno ng pananampalataya, ngunit hindi maikakaila ang bahid ng takot na sumisilip sa kanyang kaluluwa. Ang kanilang paghahanda ay nagdudulot ng kakaibang tensyon sa hangin at ang bawat kilos ay tila isang hakbang papalapit sa isang hindi maiiwasang katotohanan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni G. Artemio sa sandaling ito? Sa bisperas ng Pasko, ang paligid ay puno ng masasayang awitin at tawanan. Si G. Artemio, suot ang kanyang simpleng damit at may bitbit na regalo, ay masiglang tinatahak ang daan patungo sa bahay ng mga de la Cruz. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap, tila sumasalubong sa kanyang paglalakbay.
Pagdating niya sa pintuan, sinalubong siya ni Marco at Sofia na may malalaking ngiti at mahigpit na yakap. "Maligayang Pasko, G. Artemio! Halina't magpainit ka muna ng iyong katawan," sabi ni Sofia. Inaalok siya ng tsokolating mainit at puto-bumbong na inihanda niya ng may pagmamahal. Ang mga bata sina Adrian at Isabella ay nag-aabang sa kanilang mga regalo, ang kanilang mga matay kumikislap sa pag-asam. Sa sala habang ang mga bata ay nagpapalitan ng regalo, si G. Artemio ay nagbabahagi ng mga kwento ng kanyang mga paglalakbay. Ang pamilya de la Cruz ay nakikinig ng may interes, ngunit sa kanilang mga matay may bakas ng pagkabalisa. Ang kanilang mga isipan ay malamang ay abala sa paparating na gabi. Sa isang tahimik na sandali, ipinakita si Adrian na nagtatanong kay G. Artemio tungkol sa kanyang pamilya. "Matagal na akong nag-iisa," sagot ni G. Artemio na may malungkot ng ngiti. Ang kanyang mga matay tila naglalaman ng libu-libong kwento ng pag-iisa at pangungulila. Ang kanyang sagot ay nagdala ng katahimikan sa silid, isang katahimikan na tila nagpapahiwatig ng isang paparating na unos. Ang pagkakataong ito ng pagbabahagi ay nagdudulot ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan ng pamilya at ng kanilang bisita. Ngunit hindi nila alam na ang gabi ng Pasko ay magdadala ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kanilang tradisyonal na Noche Buena ay malapit ng maging isang bangungot na hindi nila malilimutan. Habang papalapit ang hating gabi, ang kapaligiran sa bahay ng mga de la Cruz ay nagiging mas tahimik at mas seryoso. Ang karaniwang ingay ng kasiyahan ay unti-unting napapalitan ng katahimikan na tila ba'y may bagyong paparating. Si G. Artemio, na kanina lamang ay puno ng mga kwento at tawa, ay napansin ang kakaibang katahimikan at kawalan ng amoy ng pagkaing karaniwang inihahanda para sa Noche Buena. "Bakit parang iba ang Pasko dito?" usisa niya, ngunit walang sumagot. Sa eksaktong hating gabi, lumabas si Sofia mula sa kusina na may hawak na malaking kutsilyo at tinidor na may mga ukit na simbolo. Si Marco naman ay nagbibilang ng oras gamit ang isang lumang orasan. Ang bawat tiktak ay tila bumabagtas sa katahimikan. Ang mga bata, sina Adrian at Isabella, ay nakatayo sa tabi nila na may seryosong ekspresyon, hindi na bakas ang kanilang masasayang ngiti. "Ano ang nangyayari dito?" tanong ni G. Artemio. Ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Ang dating masayahing mukha ng pamilya de la Cruz ay napalitan ng seryosong mukha habang nagsisimula ang ritual na kanilang pinanabikan at inihanda para sa espesyal na gabi ng Noche Buena. Napapaligiran si G. Artemio ng pamilya na may hawak na mga kutsilyo at ang bawat isa ay tilabay may kanya-kanyang papel na gagampanan sa nakakakilabot na seremonya. Sa pagtunog ng huling hudyat ng oras, lumapit ang pamilya de la Cruz kay G. Artemio na may hawak na mga kutsilyo at tila handa na sa kanilang gawain. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng kaba at determinasyon. "Ito ba ang inyong tradisyon?" tanong ni G. Artemio. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si G. Artemio ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang kanyang katawan ay nagliwanag at nagbago, at siya ay lumitaw bilang isang nilalang na may mahabang buhay at may kakayahang magpalit ng anyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab at ang kanyang balat ay kumikinang sa dilim. "Kayo ba ang aking hapunan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay lumalim at nag-echo sa buong bahay.
Sa isang iglap, ang pamilya de la Cruz ay naging biktima ng isang mas malakas at nakakatakot na nilalang. Ang kanilang ritual ay biglang nagbago mula sa pagiging mangangaso patungo sa pagiging biktima. Si G. Artemio, na ngayon ay naghahari sa gabi na puno ng misteryo at takot, ay nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang huling eksena ay nagpapakita ng tahanan ng mga de la Cruz na tahimik at madilim, habang ang mga kapitbahay ay walang kaalam-alam sa nangyari sa loob. Ang huling imahe ay ang lumang larawan ng pamilya de la Cruz sa dingding na ngayon ay may isang bagong miyembro, si G. Artemio, na may ngiting puno ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay tila ba nag-aanyaya ng bagong kabanata ng kadiliman sa buhay ng pamilyang ito. Ano kaya ang magiging kapalaran ng mga de la Cruz sa kamay ng nilalang na ito? Sa bawat tradisyon may nakatagong hiwaga. Tandaan, hindi lahat ng ngiti sa Pasko ay simbolo ng saya. Minsan, ito'y maskara ng isang mas malalim na kadiliman. Mga ka-creepy, maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nais mong maging bahagi ng ating komunidad at hindi mo pa nagagawa, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong naramdaman sa kwentong ito. At sa susunod nating pagkikita, maghanda na muli sa isang bagong yugto ng takot at misteryo dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Hanggang sa muli mga kaibigan, at tandaan, sa bawat sulok ng dilim, maaaring may nag-aabang na hindi inaasahan. Kaya't mag-ingat. At sana'y makasama ko kayong muli sa susunod nating pag-upload. Magandang gabi at mag-iingat ka, laging mag-iingat.